When we planned this Philippine loop, isa talaga ang Ifugao sa pinakahinintay namin. Yung makita mismo yung rice terraces, hindi lang sa picture, kundi nandun ka mismo sa harap niya. Pero bago pa man kami makarating sa Banawe, may narinig na kaming mahinang ingay sa sasakyan. Balik muna tayo sa Bontoc dahil may naririnig ako na naririnig ako nag-aham. Mahina lang siya pero ayaw niyang mawala. So, aabot pa ba kami sa Batad? O dito pa lang matatapos ang trip namin? Sa gitna ng bundok? Let's find out. First stop, Bontoc. Grabe, hindi namin in-expect na ganito ka-busy ang bayan. Parang mini Baguio sa gitna ng mountain province. May traffic sa bundok. May traffic sa Bontoc. Traffic yun. Kanina parang feeling mo remote na yung pinupuntahan mo na wala nang kahit ano eh. Tapos biglang ang bilis eh, no? Pero habang nagda-drive kami, andun pa rin yung tunog. Hindi siya malakas, pero tuloy-tuloy lang. Parang sumasabay talaga sa akin. Ito? Tumutunog-tunog. Kasi may may oil ako nakita, parang may naglilik. Something. Ang unang hinala ko, baka may oil leak sa suspension. Kaya sakto, huminto muna kami para kumain at para masilip ko na rin yung ilalim ng truck. Ang ganda pala ng restaurant dito. Habang kumakain ka, may view ka na agad ng rice fields sa labas. Ang ganda naman ang view dito sa kainan na to. Kaya nga, no? Sabi ko nga, kung ganito nakaganda dito sa Bontoc, ano pa kaya pagdating namin sa Banawe? Tapos syempre, ano pa bang gagawin ng tatay na hindi naman mekaniko? Tinanong na lang namin si ChatGPT. Ang tunog niya parang dahan-dahan mo tinulak yung upuan mo. Pero hindi siya scratchy. Hindi siya scratchy, hindi siya tunog violent. Bago niya to simulan, mag-aral kayo ng basic kasi maraming research. Ako kasi ang na-research ko lang ay yung camper eh. How to live with the camper. Paano i-repair yung camper, pero yung sasakyan hindi ko, in-skip ko siya. In-assume ko na dahil bago yung sasakyan, hindi ako magkakaproblema. But no, here we are. Tumuloy kami sa biyahe pero hindi pa rin nawawala yung ingay. Tapos doon ko napansin na unti-unting tumataas yung temperature gauge. Hindi na siya normal. Tumataas yung temperature, yun ang problema. Ang kinakatakot ko, baka mag-overheat kami sa lugar na di kami pamilyar. Yung kalsada, mahaba, tahimik, walang bayan, at may mga parteng wala talagang signal. Kapag nasiraan ka dito, mahirap. Buti na lang, bago pa tuluyang uminit yung makina, may naabutan kaming maliit na community sa gilid ng kalsada. Ito muna kami titigil. Wala, Uminit po. na-check mo kung bumiyahe. Oh, hindi ko po na-check ng Para baba. wala kang budget, tulad na tala-tala. Wala po, hindi ko napansin eh. Saan ba kayo nang galing yan? Sa po, Zambales pa. Oh, Sambales. Papunta kayo ng... Nag-iikot po kasi dito kami nakatira. iikot tayo. Nag-iikot kami sa Pilipinas po. Yung ang tanong ito, paano kaya siya natuyuan? Yun ang- Ano yan? Hindi, Iikot lalagyan niya rin. para malaman. Oh, lalagyan po para malaman. Hindi naman po pwedeng tubig to, to kulat talaga yan. Walang talaga. Sa akyatan, kung pinupersa mo, Nauubos talaga. Ay, hindi ko alam. kasi ano siya may outlet yan. Pag halimbawa uminit na siya, di ba? Lumalabas din. Ay, tatapon niya. Tinutulak niya, Kailangan may dala akong kuha. kailangan ano talaga siya. Huwag mong, yung accelerator niya. Yung tama lang. Pag akyatan, ganun ang Opo. bibili na lang. Hindi ko rin kasi maiwanan yung asawa at saka yung anak ko. Baka pwede pong ibigay ko na lang po. Sige, sir. Magmotor na lang. Maraming salamat, sir. Talagang. Wala nang laman yung kulan. Kaya pala, yun yung tumatagas. Pagbukas ko ng hood, doon na nag-sink in lahat. Halos ubos na pala yung coolant namin. Hindi oil leak, coolant pala at hindi ko siya na-check bago kami umalis. Aminado ako, pagkukulang ko talaga yon. Ang problema, yung pinakamalapit na mabibilhan ng coolant, halos 1 oras pa ang biyahe. At syempre, hindi ko pwedeng iwan sina Leona at Kali doon mag-isa. Ay, mahirap ang hindi marunong talaga sa sasakyan. Kwan lang naman yan. Alam mo naman, experience naman ako. Siyempre sa susunod din na maulit yan kasi nangyari na eh.
Saktong may lumapit sa amin na isang kuya, taga doon mismo. Sabi niya, siya na lang daw ang bibili para sa amin. Doon namin nakilala si Kuya Nelson. Habang naghihintay kami, doon pa lalo bumuhos yung ulan. Hindi siya ambon, talagang buhos na buhos. Inulan na si Sir. Yan. Sir Nelson. Huwag ka muna mag-thank you kasi baka Hindi pa. paulit pa eh. Wag naman. Katok natin. Wala. Thank you po. Isang oras siyang nagmotor mag-isa sa gitna ng malakas na ulan para bumili ng coolant para sa amin. Hindi niya kami kilala pero tinulungan niya kami na parang matagal na kaming magkakilala. Dumidilim na at malakas pa rin ang ulan kaya di na kami muna tumuloy sa biyahe. Dito na muna kami tumigil sa lugar na kanina lang namin unang narating. Buti na lang talaga, dala-dala namin yung bahay namin. Nag-pop up na kami ng camper at nag-prepare na sa loob para ready na matulog. Napakatahimik ng paligid, nakakatakot lang dahil nasa gilid kami mismo ng kalsada. Dinig at ramdam namin ang mga sasakyan, lalo na yung mga truck. So it's currently 6:37 and ito ang itsura dito sa labas, napakatahimik. Tapos na yung ulan. So ayan, dito lang kami sa gilid ng road. Binuksan ko yung running lights para kahit pa paano kita tayo sa daan. Napakatahimik dito. Walang katao, parang walang tao pero maraming tao dito. And we're gonna spend the night here. Nakakasurvive tayo, hindi tayo nagluluto. Ilang araw na tayo, 2 linggo na tayo. Nagluto lang tayo once sa microwave pa. Sa 2 linggo, isang beses lang. Ilang meals yun, 12 times 3. Kinabukasan, alas 5 pa lang, check ulit kami ng truck. Mukhang okay na yung coolant, wala na rin yung tunog. Tuloy na ulit ang biyahe papuntang Ifugao. So tara na. Bawas pa rin yung coolant. So kailangan natin parang bantayan. Tapos pumunta tayo sa service center. After ng lahat ng nangyari sa daan, ibang feeling yung unang kita namin sa Banawe. Finally, Rice Terraces na mismo yung nasa harap namin. What can you say about the view, mommy? Pag ano siya, Skip to the Pero bago mag-explore, coolant muna. Bumili agad ako ng extra para sigurado kasi ayoko nang maulit yung aberya na yon. From there, inayos na rin namin yung Batad Tour. Kinuha na namin yung tricycle, guide, and heritage fee para isang diretsong lakad na lang. Thank you po. Thank you, ma'am. So, doon muna tayo. Tara. Daddy, adventure! Oo nga! Tignan natin ang palengke. Actually, may kainan din dyan sa loob. Diba? Ilagay ko na muna yung coolant habang maaga pa. Guess what's in my bag? You're not gonna... It's coolant. Makakahula. Walang makakahula. I'll help you carry those. Okay. I'll get one. Tawagin kita pag ano na. Okay. Please, ayoko mag-drive ng 2 oras na unshoes. Anong kulay? Anong kulay? This one is green. I hope this one is pink. Ano? I hope this one is pink. Hindi. Meron namang pink nito. Pero iisa lang to eh. Upo ka lang doon. Ito yung part ng Ifugao trip na pinaka-excited ako. Hindi lang viewpoint, hindi lang picture sa gilid ng kalsada. Gusto naming bumaba mismo sa terraces. Sakay na kami ng tricycle papuntang Batad. Kasama yung guide namin. Yung daan papunta doon, hindi biro. May mga parte talaga na gusto ko na lang pumikit. Matarik mga tropa. Balance yung weight. Balance natin. Sila na pagla. Hawak kay mami, kani wag ilalabas yung kamay dito ha. Ulan. Tarik nga. Matarik. Mabigat pa naman ako. Parang ano yung train of Hindi pa ako naglalakad, pagod na ako.
Pagdating sa Batad, dun mo agad mararamdaman na ibang klase yung lugar. UNESCO Heritage Site siya. 1,100 meters ang elevation. At mula dito, wala nang sasakyan. Lakad na lang. Wow! Sa viewpoint pa lang, sabi ko sulit na. Pero sabi ng guide namin, hindi pa daw ito yung pinaka-view. Kailangan pa naming bumaba ng bumaba. Si Ferdinand nga pala yung guide namin, taga Batad mismo. Buong pababa, alalay siya kay Kali kasi yung mga hagdan dito hindi talaga nagbibiro. Ramdam agad ng tuhod ko. Naman sa Ifugao, meron po siyang 11 na municipalities. Oh, yan na yung rice. Malapit na. Kahit ang ganda lang sa mga bahay-bahay. Eh, angas oh. Ihuhulog lang. Ate ah. You see, Kali, you're learning makabansa. Real life. Your teacher is Sir Ferdinand. Tapos pagliko namin, ayan na, yung Batad Amphitheater. 4 na raang taon na ito, gawa lahat sa kamay. Nakakamangha na lang talaga pagmasdan. Naglakad pa kami mismo sa gitna ng rice fields. Itong mga pader na ito, mas matanda pa sa lolo ng lolo ko. Pero hanggang ngayon, may tanim pa rin. Buhay na buhay pa rin siya. Habang pababa kami ng pababa, mas lalo mong mararamdaman kung gaano kahirap ginawa itong lugar. Bawat hagdan, bawat pader, bawat tanim, parang may kwento. Can you skip to the good part? You're here in... Banawe Rice Terrace! Look, napakaganda ng Banawe Rice Terraces. Pam! You like it? Yup, Look, oh. Look at that beauty. Check na sa bucket list. Check na sa bucket list. Banawe? Check! We're here in Banawe Rice Terraces! Yung akyat pabalik, ibang usapan na yun. Umulan pa talaga. Pero si Kali, tinapos yung buong hagdan. Nako, ang layo nito. Pakalayo nito. May stopover tayo. Hindi ka pinagpapawisan? No, sir. Ano ka, dog? Kennel. Ano ka, dog? Galing ulan lang daw yan. Oh. No, hindi daw yan pawis. Saan lumalabas yung hit mo? Sa dila? Hindi ako mapagod. Umbo! Ikaw, syempre. Tingnan mo. Naligo na. Sabi pa niya, kailangan lang daw ng energy. Pagod na kami, pero proud na proud na Pahinga tayo kung bakit gusto nyo magpahinga. Sige, pahinga tayo dahil pagod na kayo eh. Hindi ako maganda. Yun lang yung nilakad ko pero pakaramdam ko ako si Romy Carduse. Ito ha, ilagay lang sa may medyo wet na area, mga soil. Tapos biglang Umalis dumami. Doon nag-discover ng unti-unti. Na pwede magtanim ng ganon. Yan ang history niya. Ah, According sa mga elders. And so terrace naman, noon, as long as meron yung tubig sa taas, doon sila nag-start na mag-make na rice fields. Hanggang sa dumami na dumami. Saka yung tools na ginagamit nila noon is baka, hindi ba Bako. bakal noon? Hindi. Bato. Bato. Sharpened stone sa kakahoy. Bakit niya ako iniwan? Pinaiwan ako.
Naiiwan ako dahil kailangan muna silang iakyat sa taas. Hindi kaya, mabigat. Mabigat ako. Sir, nagbalik ka! Akala ko iwan mo na ako. Dito naman sa seatbox. Okay po. Let's go, kados go. Kaya po ba? Oh. Dito pala kayo? Natin yung saddle doon. Ganun din po sila naman uli. Dito lang. Sige po. Kaya, dyan lang medyo kasi umulan eh. Hindi pa dun natapos yung araw namin. Sa daan pa uwi, dumaan pa kami sa isa pang UNESCO site. Wow. Bangaan Rice Terraces. Bangaan Rice Terraces. Under UNESCO Heritage Site. Oh. Sa Bangaan. Ito rin. Ako. So, bali dalawang UNESCO, Batad at Bangaan. So, yung long rice fields parang hawakan yan. So, parang frying pan po siya. Oo, tama. Pa ganun. Yan. So, yung village is ipa. So, Bangaan po siya. Yan, natawag ng Bangaan. Kasi yung shape ng village. Parang kuwan. Kanina naman sa Batad is shape is so, Wow. sa Rome na ano, malaking Parang kasapit. kaya sabi lang ang theater Batad. So, bali dito sa Ifugao actually sa amin may ibang clustered na UNESCO. So, dito sa Banawi may dalawa, Batad and Bangaan. And yung pangatlo is Hapang Rice Terraces, ibang taon po yan. And Mayuyaw Rice Terraces, ibang taon din yan. And isa pa, yung isa sa Kiangan. Dito kami kumain ng heritage rice, yung bigas na galing mismo sa mga terraces. Tapos ito pa yung view habang kumakain. Parang reward after ng buong lakad sa Batad. Ayun. Adobo. Dito kasi tayo nila. Ito. Sulit na sulit yung Ifugao trip namin. Pero hindi lang dahil sa view. Mas tumatak sa amin yung mga taong nakilala namin dito. Sina Kuya Nelson at Ferdinand. Nawalan kami ng isang araw sa plano dahil sa aberya. Pero in the end, yun din yung nagbigay ng pinaka hindi namin makakalimutang kwento sa Ifugao. So, nag-enjoy kayo sa Banawe? Yes! Yes. We're gonna be back! Sige na ba? Destination 1, 2, 3. Dun-dun-dun. Isabela! Let's go. Welcome! Come on! Gatal. Ana.